ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. At ako naman si Maan Macapagal. Good afternoon mga ka-ATM. Ano, May pasok nakakapit ba pa ba? May pasok Nakakapit tayo pa ba? bukas. May pasok tayo. Papasok tayo bukas. Oo. Ay, Tita Mirna de la Torre. Ay, tita. Tita Mirna, naka-ere kami ha. Naka-ere tayo, Tita Mirna. Kinakausap tayo ni isa sa mga haligi. Oo, pundasyon. Na pag tinanggal mo, balitaan. Oo, Pag tinanggal mo to, nako guguho ang pundasyon. oo, ng ABS-CBN. Oo. Nagtataka si Tita Mirna, akala di pa yata tayo umi-ere. O, sanya, ano kaya ang sadya ni Tita Mirna? Oo. Ako nagtatanong ng pagkain. O, yun na nga ang tanong. May pasok ba bukas sa Senate? Hindi kasi wala naman talagang pasok pag Fridays. Pag Fridays, kasi 4-day work week sa Monday. Kamara at Senado. Sa Monday, meron Meron na talaga, regular na regular. pasok. Pero tapos na kasi yung sesyon. Nagsinidye na nung Wednesday. Pero I'm sure, nagkalituhan kahapon, no? Oo. Siguro nag-text, uy,
Papasok ka ba bukas? Kaya dyan papasok yung pagkilala ng Malacanang, ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi alam mo, Yes. partner, pwede kasing mag-request. Oo. Ang mayorya, ang Senate President, Special session. ng special session na kailangan ay aprubahan ng Pangulo. Pero ang sabi nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kinikilala lamang na liderato ng Senado, ng Malacanang, ng Palasyo, ay, yun Sino? nga, si Acting Ang Senate, nanalo. Senate President. Oo, Nga, ang acting. panalo, Oo. ano pangalan niya kasi? Win! Ginagatsal yan. Ayun na nga. Kaya, malalaman natin. So, kailangan na talagang, maski rin naman kahapon, ano? So parang alimbawa, hoy, hindi ako absent. Oo, hindi ako pwedeng awol. Oo. Ito nga, sabi ni Presidente, 'di ba? Pinalitan ka na. Basta't kinikilala. Ganyan rin naman yung naging desisyon. Kumbaga nakatulong rin yan sa desisyon ng Korte Suprema Oo, yung doon sa Avellino Avellino versus Cuenco Cuenco. noong 1949. Kaso medyo yung- Kasi una para nag-hands off, may time na nag-hands off ang Korte Suprema that time. Na uy, meron kayong independence, 'di ba? Parang hindi kami pwedeng manghimasok. But yun na nga, isa sa nakatulong sa desisyon nila ay nung pumanig, kinatigan ng ehekutibo. 'Di ba? Yun nga yung mga tinatanong natin sa mga legal luminaries. Maaaring hindi makialam ang Korte Suprema unless may makita silang justiciable issue o yung kailangan nilang panghimasukan na saklaw ng kanilang kapangyarihan na itinatakda ng konstitusyon. Sabi nga, pero sa konstitusyon ay 13 pa rin, di ba? Parang ganon. So, pwedeng i-elevate, no? Magpasaklolo sa Korte Suprema. Halimbawa, si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero yun nga kasi meron ng jurisprudence. Na Kumbaga, pwedeng yun ang sandigan, gawing sandigan ng Korte Suprema. Oo, na nauna ng desisyon ng Korte Suprema. So yun yung maaring pwedeng maging batayan unless sabihin ng Korte Suprema may bagong pamantayan kung bakit magbabago yung kanilang desisyon. At nangyari rin pala ito, di ba? Noong May 2015, nung ang Senate President, 16th Congress yata ito, Senator Oo, kasi Franklin Drilon. Drilon ang Senate President. Oo, kasi ang dami nung wala. Oo, merong Nakakulong tatlo. Tapos merong nasa abroad. Apat. Si Senador Miriam Defensor Santiago that May time sakit. ay nagpapagamot. Ang magkapatid na Cayetano nasa official abroad din. Oo, si Senador Trillanes I think ay nasa abroad din. Official business naman yung mga yon. Oo, at yung tatlo Pito bale. na nakakulong dahil dun sa pork barrel scam, sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, si Senador Jinggoy Estrada, at si Senador Bong Revilla. Parang deja vu pa to. Yes. So, nangyari na rin po yan. Hindi lang doon sa Avellino Cuenco decision. Pero, ito naman ay kumbaga naging maayos that time. 'Di ba? Yung ano na 'yon, kumbaga hindi na umabot sa Korte Suprema, hindi naging ganito kagulo. Hays. So maraming kumbaga pwedeng pagbatayan. Kung i-elevate man sa Korte Suprema, maraming pwedeng maging sandigan para sa desisyon ng SC, Oo. di ba? At saka ito pa, dahil nga kanina, nagpumilit na magsagawa ng pagdinig itong dating mga pinuno. Sabihin na natin dating mga pinuno kasi nga ang kinikilala rin naman ng Malacanang ang pagkakatalaga bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senador Erwin Tulfo. Na, kailan yung kanyang Sa Monday yung Monday, kanyang hearing. oo. Pero kanina may nagpumilit na magsagawa ng pagdinig. Itong si Senador Rodante Marcoleta. Ang Yung tanong subcommittee. dyan, ng subcommittee, Oo. ang tanong dyan ay, valid ba yon? Hindi siya ilalagay on official record. Oo. Diba? At ito pa yung isa pang napansin natin. Nung ito'y isinasagawa, doon pa sa plenaryo ng Senado, hindi siya binroadcast ng opisyal na YouTube channel ng Senado. Ayun.
Ayun. So walang nakapakinig. Wala rin nakapanood. So walang walang live streaming or anything Walang kanina. live streaming. Parang alam mo saan? Sa Facebook page ni Senador Alan Peter Cayetano. At kaya sinasabi ni Senador Rodante Marcoletas, nag-sorry siya. Pero ito nga, maraming umalma, kumundena dahil nga sinabihan kasi niya sa kasagsagan ng quote-unquote pagdinig ay sinabihan ang mga miyembro ng Senate media. Isa pa yan. Bayaran? Paid hacks. Kaya tuloy, naglabas ng pahayag ang Senate media. At madaming iba pang grupo ng mga mamamahayag. Ng mga joint statement na kumukundina. Na base sa kasaysayan, lahat ng kumukundina, lahat ng mga nagsasabi ng ganyan laban sa Senate media, ay nakakalimutan sa kasaysayan. Yung huling gumawa niyan, nasa na siya ngayon? Yun nga. Pero bumelta ulit si Marcoleta. Pero ang sabi niya ay, sorry, kasi out of frustration daw yung kanya. Kaya niya nabitiwan yung mga pahayag na yon. Pero syempre, yun nga yan na yung damage. At ang tanong dyan, kumbaga nasaktan mo na ako. Ang tanong kasi dyan, nagawa nyo na ngang pumunta ng ng araw ngayon, na Thursday, na wala naman sesyon. Anong ginawa nyo ng Tuesday, Wednesday? Kaya nga, di ba? Kaya nyo naman pala. At saka bakit hindi kayo 13? Hindi kayo 11 pala? Hindi kayo 11? Oo. So hindi kayo solid SB 11. Hindi kayo solid block 11. So yung 11, 12, 13, pwede siguro rin itaya sa loto. Swertres. Di ba may ganon? 3 numero. Totoo yun, swertres. Kasi yun yung naririnig nating bilang nitong mga nakaraang araw. 11, 12, 13. Kaso ayoko itaya yung numero dyan. Bakit? Baka mamaya malasin ako. Ay! Nalay mo, kabaliktaran. Ito. Sige, kunin na natin mga kasama natin sa linya ng telepono. Ang direktor po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong tawag dito ay interest group, yung mga tagapagtaguyod ng interes. Teka lang, sige. Unahin muna natin ito. Mukhang nagmamadali itong isang DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kumuha tayo ng nagmamadaling report mula kay Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene. Kinumpirma ng Philippine National Police na naisilbi na ang panibagong warrant of arrest na inisyu ng Sandigan 5th Division para sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Sa ulat ng PNP, may petsang Hunyo, una ng taong kasalukuyan, ang naturang warrant na naisilbi kahapon Hunyo at 3 laban kina Senator Estrada at 3 pang co-accused na kasalukuyan nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas Road, Quezon City. Habang ngayong araw naman isinilbi ang kaparehong warrant laban naman kay Bonoan na kasalukuyan nasa kusodiyan ng pulisya sa isang private hospital. Gayet ng PNP, ang lahat ng hakbang ay isinagawa ng naaayon sa umiiral na rules of procedure at may ganap na paggalang sa karapatang pantao at konstitusyon upang masiguro na ang mga utos ng hukuman ay nagpapatupad ng alinsunod sa batas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ayan, Miss Beautiful, what time it is? Ang oras, up. Andali. Ulitin natin. Ulitin natin kasi nagmamadali tayo. Anong oras na ulit, Miss Beautiful? 46 na minuto. Makalipas ang 4:00 ng hapon. Ayan, magbabalik po ang ATM. Anong take mo?
ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ay, kumalma na tayo, partner. Ay, Ay, nakahinga na tayo. Akala ko kasi may lakad siya. May lakad ka. Nagmamadali. Hindi, kasi nga sabi nga ni partner Zandro, ay, alas 7 pa. Kala mo na empleyado kawani ng Senado. Alas 7 pa lang, ay, gising na siya. Kasi nga, ang daming nagtatrabaho mga na. Daming anyayari. Ang daming ganap. So anyway, ito kung makikamusta tayo, humingi tayo ng punto de vista ng isang Ano oras din kaya abogado. siya gumising? Feeling ko dito na natutulog. Yun lang. Mga kasama po natin sa kabilang linya si Attorney Dino De Leon, ang Director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Magandang hapon, Attorney Dino. Good afternoon. Magandang hapon, Sandro, Maan, tama ka Maan, kulang sa tulog. Hindi natutulog yun. Okay Parang na yung yun, balita. kaya sa walang gising. Oo, Mas diba? maganda nga yun. Oo. Yun na nga. Ang dami nangyari ngayong araw. Attorney Dino. Diba? Ang ano dyan is tuloy-tuloy na naman ang drama, no? Puro na lang drama. Pwede pang ang pag-usapan sana naman natin totoong mga polisiya sa Senado, hindi yung puro panglalanse, yung puro palabas, yung puro pinaglalaroan ng ating mga emosyon, yung para bang ginagawa tayong mahina ang utak na kung ano-ano ang panggugulo na ginagawa. No? Una lang sa lahat, di ba? Gusto ko lang sabihin, yung bilang pa lamang, no? Alam mo kahit anong permutation, Avelino versus Cuenco man yan o hindi, no? Ang malinaw, wala namang majority na itong si Alan Peter Cayetano. Kahit anong permutation, di ba? 12 na lang, o 11 na lang. Wala, ang taong sumusuporta sa kanya. Hindi ba pag 11 na lang yung ano mo at ang malinaw majority ka dapat pagka senator ka, dapat bumaba ka na sa pwesto kasi ibig sabihin hindi ka unifying figure. Ibig sabihin hindi mo mapo-forward yung agenda na gusto mong i-forward. Hindi mo mapapasa yung mga polisiya na gusto mong maipasa. At divisive ka pa, ikaw pa yung nagkukos ng away-away, laban-laban dyan. Bakit ba kapit tuko itong si Alan Peter? Sa lahat ng computation, wala na siyang majority. Di ba? So, yun yung malinaw dito Tapos pangalawa, bakit nire-recycle yung mga lumang issue ng 18 Marines, no? Alam mo, pwede naman pakinggan yung 18 Marines Pero maganda siguro ilagay na yan sa korte. Hindi ba? Last time I checked, ang daming naliligo ng kaso tong 18 Marines. Meron tong perjury. Meron nga yung perjury galing sa amin, no? Napakalinaw kasi galing kila Father Flavi. Ang pagbibintangan mo ba naman na kumukuha ng pera, marabon magsaysay prize awardee, na pare, na may vow of poverty. Pagbibigyan mo ba naman ng, ang pagbibintangan mo ba naman ng na kumuha ng pera ng congressman, Laila de Lima na hindi nga congressman ng mga oras na yon. Tapos ngayon, idadawit mo yung mga pangalan noong mga kalaban mo sa Senado. Ang nakakatawa pa dyan, kasama sa affidavit nila, mga pangalan ng mga kasama supposedly, supporter dapat ni Alan Peter Cayetano. No? So para bang nilalansi, tsaka, Attorney Dino, yung dating napangalanan, no, sa una, no, sa kanilang affidavit nung sila suwipot sa pagdinig, parang wala na daw ngayon. Nasa affidavit na nila yun, napirmahan na nila yun, di ba? Hindi pwede yun na nagbabago-bago ang kwento. Tapos kahit naman kanina yung si Attorney Baligot, yung computation niya, hindi niya alam kung anong mathematic yun. Hindi siya makapagbilang ng maayos, hindi niya alam kung magkano talaga. Di ba? Parang let's assume na ganito yung laman ng maleta. Hindi pwedeng gano'n ang ebidensya. Hindi pwedeng nag-a-allege ka tapos pwede mo sabihin assumption mo lang yun. Hindi pwedeng meron kang pinirmahang sinumpaang salaysay. Affidavit yan, notarized yan, nanumpa ka sa ngalan ng batas na totoong sinasabi mo, tapos babaguhin mo yung kwento mo pagkatapos, tapos pabibintangan mo, iba naman. Hindi ganoon, sayang na naman ang pera ng taong bayan dito para pakinggan yung mga sinungaling at paglalanse. Ang totoong issue dito, tandaan natin yung pagnanakaw ng confidential funds. Yung mga issue rin ng flood control, kailangan pag-usapan yan, pero yung totoong credible witnesses, yung mga witnesses na galing sa DPWH, yung mga talagang sumama, hindi yung nag-deliver lang ng pera na hindi naman nila alam, sukuno, na hindi naman nila alam kung saan talaga nang galing dahil hindi naman sila kasama doon sa scheme. No? So, yung mga ganyang inventong kwentong kutsero, wag tayong magpapalansi kasi yung interest Yun yung interest ng mga
mga kasabwat. Diba? Kasabwat kasi ang dami na pagbibintangan na kasama nitong supporters ng 11 eh. Diba? Doon sa totoong mga witnesses. No? So ngayon, nag-manufacture sila ng mga bagong ebidensya na incredible na kahit na anong compute mo, pwede ba yun? 800 million, 800 billion, de-deliver mo lang nang hindi nakaka-detect ng Anti-Money Laundering Council, hindi na-detect ng mga pulisya, hindi na-detect ng international intelligence community na may gumagalaw na ganyang mga pera na hindi napipigilan. Alam mo, yung kwento kutsero na ganyan, mahirap paniwalaan eh. Niwala pa siguro tayo kung 100 million ang pinag-uusapan, 1 billion na in cash, baka siguro may hirapan na yung i-produce kasi ilang tonelada na yan, isang tonelada na ng pera yan. Pero yung 800 billion, para naman tayong nanonood na dito ng cartoons, no? Para bang ginagawa na tayong fantasy, ginagawang may hina ang ulo ng mga Pilipino dito, no? So yung ganyang kwentong kutsero, it belongs to the fantasy land, to the imaginations of these corrupt government officials who want to confuse all of us instead of shedding light to the matter. Oo, pero Attorney Dino, sa makatuwid, sa tingin nyo ba kapani-paniwala pa itong mga pinagsasabi nila? Mahirap tong 18 Marines, di ba nga? Nagkabuhol-buhol na nga eh. Tapos kung sino-sino na nga yung mga pinagbibintangan na malabo. Again, sinabi ko nga pare, na may power of poverty na ng mga oras na ilalabas yung ICC ruling, yung congressman na nakakulong na hindi na naman ni congressman ng mga oras na sinabihan nila, binigyan nila ng pera, yung and then ngayon yung mga kalaban nila sa politika na kakampi na nila ngayon, biglang wala na sa listahan. Hindi talaga ito kapani-paniwala. You know, ako nananawagan sa mga Marines na to, hindi pa sila lahat Marines. Hindi naman talaga lahat Marines yun, kaya wala sila tawagin lahat na Marines, di ba? Nananawagan ako sa kanila kasi once in their life, alam mo, naging siguro naman meron yung malasakit sa bayan eh. No? Wag sila magpapagamit sa mga politiko para lang manira at sirain tong bansa natin, no? Magpapagamit sila dito sa mga sinungaling pa, doon sa mga ginagamit lamang yung sila para sa sarili lang interest. Kasi ultimately sila makukulong. Sana makulong rin tong mga taong ito na nagbibigay ng kwentong kutsero, no? Pero ultimately mas makukulong sila kaysa dito. Sila nga yung mga kaso ngayon eh. Kumpara dito kala Alan Peter Cayetano, kala Rodante Marcoleta in relation to the 18 Marines, wala naman silang kaso doon. Di ba? Pero dito, sa perjury na ito, talagang may kaso sila. No? So wag sana sila magpagamit dito sa mga tao na ito na walang ginawa kung hindi ilansihin ang mga tao, maging involved sa mga nakawan sa gobyerno, mga protektahan ng interest ng China at kumapit tuko lamang sa kapangyarihan. Dahil lumantad muli itong 11 Marines, kumbaga, nalagay ulit kayo sa radar, ayan, bubuksan muli ng National Bureau of Investigation yung investigasyon laban sa kanila. Oo, kasi may isang testigo na lumutang na nagsasabi na binayaran yung grupo or may nagbayad sa grupo. Yan. Attorney. Alam mo, naawa rin ako dun sa mga yung mga pinagbibintangan sa media na mga corrupt daw lahat. No? Tapos naawa rin ako dun sa mga Senate staff. No? Sa mga Senate staff na yung mga talagang masisikasik natin na kawani na mga career officials dyan na walang pakialam na itong sila Alan Peter na ang linaw-linaw na wala naman siyang majority kahit sa ang permutation nanggugulo pa at pinapalito pa ang lahat ng mga tao. So again gusto ko lang linawin. Importante itong linawin. Yung 12 votes na yan sufficient to form a quorum. And once there is a quorum, everything can be done by the Senate, no? They can conduct business. So, yung declaration of vacancies, pasok na yon. So, vacant ang lahat, including the office of Senate President. Pero hindi sufficient to elect a Senate President kasi explicit 13. Kaya, ang commanding officer, ang second in command, na pwede nilang i-elect by 12, by reason of a quorum and a simple majority of a quorum, is Senate President pro tempore. Pero for all intents and purposes, walang Senate President ngayon. Okay. They need number 13. But it doesn't mean that Alan Peter is still Senate President because nagkaroon na ng motion to vacate all positions. Hindi lang na-reach yun enough numbers to elect a new one, pero for purposes of vacating all positions, napasa na yan noong 12 person attendance kahapon dahil meron silang quorum
considering Avellino versus Cuenco, sufficient yun for purposes of conducting business and declaring all positions vacant. Attorney Dino, kung sakaling i-elevate ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema itong issue nga sa pamumuno sa Senado, ano nga tingin mong response ng SC? Pwede bang ibasura ito? Mag-hands off ang SC? Maganda, no? That is the internal selection. Hindi naman pwedeng, hindi naman, ang pwede lang naman ang intervene ng SC is yung for purposes of answering a legal question, which is ano ba ang quorum? And the answer na yan sa Avellino versus Cuenco. Pag outside ka ng coercive jurisdiction, tila ba, ang sabi nila Rodante Marcoleta, di ba? Nung nag-walk out yung minority, pwede namin sila pa-aresto Tama? Ang tawag doon coercive jurisdiction. Ibig sabihin, yun ang gauge kung magkakaroon ng quorum. So, ibig sabihin, kung namatay yung siyam na senador, crash yung airplane, or yung, di ba, or 12 senador, di ba, yung 12 will be sufficient for purposes of a quorum kasi 7 na lang. Ang kailangan, ang suggestion ba, ang envision ba ng Constitution is pag namatay yung majority ng senador, hindi na sila makakapag-function, hindi ganoon. For purposes of quorum, at dineclare na yan sa Avellino versus Cuenco, ang main count is yung coercive jurisdiction. Ang tanong, pwede bang i-coerce ng Sergeant at Arms na papuntahin si Jinggoy Estrada sa Senado? Hindi. Kasi korte ang may kapangyarihan ngayon at nakakulong siya at kung walang permission ng korte, hindi makakalabas si Jinggoy. Sige, Attorney Dino, papalawigin pa natin yung diskusyon tungkol nga dyan sa coercive jurisdiction, kung ano ba yung ibig sabihin yan at kung ano yung naging pagpapasya ng Korte Suprema at yung tanong na kailan magkakaroon ng Senate President lalo na't nakasinidye na ang sesyon ng dalawang kapulungan ng lehislatura. O paano? Babalikan po namin kayo, Attorney Dino, magpapakilala lang ang aming himpilan. Take mo sa DZMM. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito, last na to. Anong oras na? Yan. 4 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ibalikan natin doon si Attorney Dino tungkol nga dyan sa coercive jurisdiction. Ano bang ibig sabihin niyan, Attorney Dino? Attorney Dino? Ayan, go ahead, Attorney Dino. Jurisdiction, napakalinaw, di ba? Coercive, ibig sabihin, pagka pinaaresto, sabi ni Marcoleta, di ba, pwede namin pa-aresto yung iba kung sila pumasok dito, tama siya. So, ibig sabihin yan, kaya bang ipa-aresto ng Senado para pa-attendin ng quorum? Yun lang ang tatanungin natin, coercive jurisdiction, di ba? So, ibig sabihin, pwede ba si Jinggoy Estrada pa-aresto ng Senado? Nakakulong under ng korte Kung walang order ng court na pwede siyang palabasin, hindi siya pwede lumabas. So, wala magagawa ang Senado. Ibig sabihin, si Jinggoy wala sa coercive jurisdiction. -1. Diba? So, ibig sabihin, 23 na lang. Ano ang quorum ng 23? 12. Tama ba? Pag 11, kulang. Okay? So, pagka -1 na naman, dahil ang tanong, pag pinaaresto ba si Bato de la Rosa, makukuha ba siya? Hindi. Diba? In fact, may arrest warrant ngayon. Nahanap siya ng buong gobyerno. Hindi siya mahanap So, -1 ulit. 22. Based dun sa 22 na yun, yun ang determination ng quorum. 50% plus 1. Ano ang 50% ng 22? 11 plus 1? 12. So, yung 12 kahapon is sufficient for purposes of declaring all position vacant because if there is a quorum, the Senate can transact business. And when the Senate can transact business, they can vote on matters, pass laws, and also change their leadership and positions in the committees. At yan ang ginawa kahapon. Ang tanong, Senate President pa rin ba si Alan Peter Cayetano? Hindi. Bakit? Nadeklara kahapon na lahat vacant Okay? Napalitan ba siya? May bago ba Senate President? Wala. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon, sa ating sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, 13 ang kailangan na boto to elect a new Senate President. Does that mean na hindi na pwede mag-function ang Senado? Pwede. Kasi may Senate President pro tempore na magiging presiding officer in the absence of a Senate President because the position is vacant. So yun, para malinaw tayo malinaw tayo, all positions have been declared vacant, including the position of the Senate President.
Pero Attorney Dino, yun nga yung tanong. Dahil nagsinidye na, natapos na yung sesyon, naka-adjourn ngayon at magbabalik ito sa July pa, July 27, kailan magkakaroon ng Senate President lalo na't nakatakdang magsimula ang impeachment trial na nakasaad sa ligang batas din na sakaling magkaroon ng impeachment trial doon sa mga posisyon na mas mababa sa Pangulo, ang presiding officer ay ang Senate President. So paano na? Tama ka dyan, no? So ibig sabihin, magkakaroon ng right now, 'di ba? Dahil wala ang Senate President, wala pa yung presiding officer, pero it does not prevent the election of one, no? The election of one pagdating doong resumption ng session. Pero again, for all intents and purposes, the absence of the Senate President, the Senate President pro tempore will have to assume even the acting capacity, no? So nothing precludes at walang prohibition sa ating konstitusyon na magiging acting presiding officer ng Senate at sa impeachment court is the Senate President pro tempore, no? Basta merong sufficient number of votes base sa quorum, maaaring lang hindi talaga yan, no? So nothing also prevents the Senate as a court to decide on that matter. Yun nga, tinatanong ko kay Sandro, paano yung Attorney Dino, sa panahon ba na nakasinidye, pwede bang lakarin, no, na nagmamatigas to si Senador Cayetano, itong ang issue sa Supreme Court, halimbawa. At pangatawan na niya, hindi, ako talaga ang Senate President. At kung sabi mo sa July 27, ay pumasok pa rin siya. At yun pa rin, siya pa rin. At sabihin na siya pa rin. Magandang gawin niya yun para makapaglabas sa Supreme Court ng decision, di ba? Kasi malinaw naman, dapat nga humingi pa siya ng temporary restraining order. Gusto niya humingi pa siya ng status quo or order ante, no? Para bakit malinaw ang Abilino versus Cuenco eh. Malinaw na labas sila sa coercive jurisdiction eh. Malinaw na nangyari na ito in the past. Sabi mo kanina in 2015, di ba? Pag outside the coercive jurisdiction of the Senate, 12 lang sila nagkaroon ng sufficient number for purposes of quorum. Kung kaya nga magpasa ng batas nun, nasusundin ng lahat ng tao, mag-change lang ng leadership ng Senado, hindi pa kaya for purposes of quorum, of course pwede. No? Attorney Dino? Naputol. Nako, oo nga, yun nga sana. Tatanungin din natin, what if naman kung magmatigas din siya, si Cayetano, na hindi, ako ang Senate President, pero wala siyang gagawin. Hindi siya pupunta sa Korte Suprema at hindi rin na rin siya kikilos para magpatuloy ang impeachment trial. Baka din naman. Kaya hindi pa siya dumudulog o nagpapasaklolo sa Korte Suprema ay dahil alam niyang hindi siya kakatigan. No? At saka baka para mapahaba nga to, di ba? Delaying. Pwedeng ma-delay. Kumbaga, hindi nga makakausad. No? Lalo, impeachment trial because of this. Kasi ito yung una munang re-resolbahin bago yung iba. Ayan, balikan natin si Attorney Dino. Attorney Dino, magandang hapon po ulit. Kala ko, ayaw mo na ako. Hindi ako yun, Attorney Dino. Pinatayan ka ba ng ng Wi-Fi? Ng mic? Microphone. Pinatayan yata ako ng microphone. I would never do that. Of course, I would never do that to you too, Attorney Dino. Yun nga, going back, Attorney Dino, paano ito? Yun nga, yung mga ganong senaryo. Well, sa akin, mabuti na pumunta sila sa Korte Suprema, no? Kasi malinaw ang Abilino versus Cuenco, malinaw na outside sila ng jurisdiction, coercive jurisdiction of the Senate, malinaw na the Senate has to function as a continuing body, no? Kung for purposes nga ng continuing body, 12 yan, ibig sabihin ng in-envision ng Constitution, never na mawawala ng Senado, di ba? Narinig nyo naman yung continuing body doctrine na pagdating sa contempt powers ng Senado, pag ang Senado na pag-contempt sa'yo, continuing ang iyong contempt dahil never nawawala ng Senado. Continuing body yan 12-12, di ba? 12 ay may elect, yung 12 senador pa rin. As opposed to doon sa Congress, sa House of Representatives, after 3 years, para ma-elect yung bago, nawawala talaga yung House of Representatives. So, ang vision ng konstitusyon, ng saligang batas, is continuing body yan. Tapos, sasabihin natin, for purposes of quorum, dapat third lagi. Hindi ganun ang in-envision ng konstitusyon. Balito na yan sa versus Cuenco. Siguro pang huling tanong na lang, Attorney Dino, paano nga
pwede bang ang taong bayan na ang dumulog sa Korte Suprema dahil ang nakataya dito kung talagang magpapatuloy itong sigalot sa Senado, pwedeng ang nakataya dito ay yung impeachment trial na posibleng hindi matuloy? Sa mga oras na ito, Sandro, tinitilan namin yan, pinag-aaralan namin. At kung magpapatuloy pa itong sigalot na ito, yung palabas ni Alan Peter Cayetano, yung pagmamatigas niya at yung kanyang kapal na mukha, kailangan na talagang dumulog sa Korte Suprema. No? Grabe yung kakapalan ng mukha na malinaw na wala ka majority, ikaw pa rin nagpapatigas sa poder. Di ba? At the very least, show me the majority of Alan Peter Cayetano. There is none. Go to the floor and say, we have 13. There is none. So why is it that gusto niya pa rin mag-Senate President? Ang at most, the warm bodies that he can produce in the floor every single time is 11. Di ba? Is 11. So malabo Malabo na, ay ngayon, maging 10 na lang. Di ba? 10 na lang kasi 12 na yung kabila. So 10 lang kaya niya produce the warm bodies sa floor. So where is he getting his moral ascendancy, yung lakas ng kanyang loob, and yung legitimacy niya? Wala. He is an illegitimate president. It's not really illegal. Ayan. Sige po. Marami pong salamat, Atty. Dino. Maraming salamat. Thank you. Hanggang sa muli. Ayan po si Atty. Dino De Leon, ang Director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. O paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? ATM. Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito, alam mo, na-meet ko tong susunod na makakapanayam natin. Napakamagiliw nito Nako, hindi to... Nako, makamamaya na-stress na siya dahil sa mga nangyayari ngayon dyan sa Senado at may mga paratang pa, ha? Makakasama natin via Zoom si Yusek Jose Torres Jr., ang Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Magandang hapon po, Sir Joe. Magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig po ng DZMM. Ayan, kanina nga, nako, tumaas, ngarag na nga. 'Di ba? Yung mga kasamahan nating mamamahayag sa pagko-cover diyan sa Senate, 'di ba? Ilang araw na 'yan mula Lunes. Nakatikim pa sila ng masakit, no? Na pahayag, paratang mula kay Senador Dante Marcoleta. Anong sinabi? At partner, ito pa, dagdag ko pa dyan yung bukod dun sa pagtawag na bayaran, naririnig ko yung mga pinapadalang video ng mga reporters natin. Wag kayong manunulak, wag kayong manunulak. Pero in reality, yung mga security aid nitong mga to, yun pa yung mga nanunulak dun sa mga reporters, nakaramihan babae, ha? Yun na nga. Oo, Sir Joe, anong reaksyon ng PTFOMS dyan sa, yun nga, siyempre kinundi na. Siyempre umalma. Siyempre binatikos din ng mga mamamahayag yung binitiwan ni Senador Marcoleta. Sir. Yes po, nakakalungkot po talaga yung ganong actuation ng isang senador na una, pinaratangan yung mga kasama natin sa media na mga bayaran at ito po ay it endangers the lives and security at saka yung safety ng mga journalist. Alam niyo po sa buong bansa naririnig, buong mundo naririnig kasi online yung mga binalita kanina, yung mga pangyayari at biglang may mag-akusa na yung mga media ay bayaran. Siyempre, yung mga taong hindi naman alam kung ano yung totoong mga nangyayari ay baka ma-impluensyahan sila at ganun na lang ang pagtingin nila sa media. Nakakalungkot po ito at nakakatakot kasi lalong-lalo na dito sa ating bansa na in the past several years ang mga journalist tayo na napaslang o tinitreten, pinagbabantaan yung buhay, dadagdagan mo mga ganitong aligasyon, siyempre pa nakakatakot para sa mga kasama natin sa media, baka ganun yung pagtingin ng taong bayan sa kanila at magkaroon ng pagbabanta sa kanilang buhay. Kaya naman kinu-call out natin si Senator Marcoleta. Hindi dapat ganon. Kung meron siyang akusasyon, meron siyang ebidensya, ilahat niya para magkaalaman kung sino yung tinutukoy niya. Tsaka
taon mong inalagaan yung kredibilidad, pangalan, bumuo ka ng pangalan. Oo, tapos ikay nagtatrabaho lang ng marangal, nagpapagod sa araw-araw, tulad ng pangkaraniwang mamamayan, tapos sisirain yung pangalan mo. At nagbabayad ka ng buwis. At Nagbabayad tayo ng buwis. Mamaya, pwede kang sabihan dyan, paglabas mo sa kalsada, bayaran. Diba? May mga ganong mga instances, diba, Sir Joe, na minsan Yes. tinatawag tayong, ay, ano naman kayo nakapayola kayo, no? Na-encounter natin yan minsan. Yes, lalong-lalo na sa sa politika, sa mga coverage natin, may mga demonstrations, may mga rallies, political rallies, panahon ng eleksyon, or kahit sa mga ordinaryo mga coverage na mga kasama natin sa media, lalong-lalo na sa mga lugar na minsan may mga conflict, minsan may mga areas na delikado talaga ang coverage natin. Kung may dagdag na pag-paint sa kanila na bayaran or mga bias, nakaka-threaten yun, nakatakot yun para sa media natin. Kaya dapat walang mga ganong aligasyon o akusasyon. Kung meron man, sampahan ng kaso kung meron talaga reklamo. At ito po ay yung pangalawa po, yung kanina, yung Tulacan. May nakita din po tayong mga video na isang personnel, siguro security ng isang senador na tinulak yung kasama natin, isang media na babae na later on naman pinapasok din naman ng senadora at kasi trabaho po ng media ang mag-uncover kung ano yung katotohanan or ano yung mga pangyayari. Dapat po iniintindi or tinitingnan kung ano yung role ng media sa ating lipunan. Kasi kung walang media na nagre-report ng kung ano talaga yung totoong nangyayari, edi panay ang gulo ng demokrasya natin, ang gulo ng Pilipinas. Kung pabayaan na lang natin, yung social media na lang, na maraming nagkakalat na misinformation at disinformation ang maghatid sa atin kung ano yung nangyayari. Kung mag-sorry o nag-sorry na nga ba si Senadora Marcoleta, sapat na po ba yun? Unang-una kanina sa ating statement sinabi natin na sana humingi siya ng paumanhin, pero mukhang hindi siya humingi ng paumanhin, nagpaliwanag lamang siya na parang taken out of context at hindi naman daw yun yung kanyang sinasabi. Subalit yung mga kasama natin sa media ay meron namang mga video, may mga reports, may mga recordings kung ano yung sinabi. Nasa media na yan, especially doon sa mga media natin sa Senado, kung ano yung next steps. May iba't ibang media organizations na rin po na nagsasabi, nagbigay ng mga statements tulad halimbawa may mga nananawagan ng Ethics Committee investigation at iba pang mga moves ng ating mga kasamahan sa media para talagang maproteksyonan yung kalayaan naman ng pamamahayag at hindi ito matreten ng kung sino man. So, sabi nyo ay pwedeng magsampa ng reklamo sa Presidential Task Force on Media Security. Sino mang miyembro ng media? Kung meron silang sa tingin nila ay they're threatened or yung kanilang safety and security ay na lagay sa bahalad ng alanganin, ay pwede po silang pumunta sa atin at mag-file ng formal complaint. Meron po tayong incident report form na kailangan nilang i-accomplish at ito po ay bigay natin sa ating mga abogado para imbestigahan kung ano talaga yung nangyari at titingnan kung ano yung pwedeng magawa natin kung may kaso man or wala, or kung pwedeng maidaan sa negosasyon or pag-uusap, ay titingnan natin. Depende kung ano yung reklamo na ating mga kasamahan sa media. May kapareho na rin po bang insidente na nangyari noon, nagsampa ng reklamo ang mga kaibigan natin sa media, at ano yung naging desisyon? Meron po, pero hindi in the national level. Meron sa mga lokal na mga, for example, local government, may mga ilang mayors or mga local officials na may mga ganong reklamo yung mga kasamahan natin sa media na idaan naman po sa pag-uusap at walang mga isampang kaso, pero nagkaroon ng pag-uusap yung media at saka yung mga political leaders. Ngayon posibleng marami pang ganyan dahil sa init ng nung gulo diyan, ng gusot diyan sa Senado, posible pang mangyari pa ito sa mga susunod na panahon, susunod na mga araw, no? Anong payo po ninyo sa ating sa miyembro ng mga mamamahayag na nagko-cover po, hindi lang naman sa Senado din, kahit saan pa, na nakararanas ng ganito?
Unang-una, kanina kinontextualize ni Senator Marcoleta na meron kasi daw siyang mga mahabang speech before na hindi man lang kinover ng media. Kaya sinabi niya na mukhang bias yung media. Hindi naman ang haba ng pagsalita ko, hindi man lang ako binanggit sa mga dyaryo. Subalit baka naman may ibang standards o naghanap ng mga newsworthy talaga yung ating mga mamahayag. Kaya dapat maintindihan din natin mga politiko na hindi lang lahat na sinasabi nila ay pwedeng i-cover. Baka naman hindi talaga newsworthy yung sinasabi nila. Kaya hindi sila naku-cover or naku-quote sa ating mga ulat. Sa ating mga mamahayag naman, let us make sure palagi po yung ating yung ethical na practice ng ating journalism, magiging fair po tayo sa ating pag-uulat at lagi pong pangalagaan ang ating mga sarili para hindi naman po tayo ma-endanger. Ay pag ganyan ba, pwede kang humingi ng Danyos. Danyos perwisyo. At yung security. Di ba may mga ganun din? Lalo yung may mga banta sa buhay. Isa rin yata ito sa sa pwedeng ibigay na tulong ng PT forms. Yes po. Kung ang isang journalist po ay sa tingin niya endangered talaga yung kanyang life, maraming banta sa kanyang buhay, pwede po siyang pumunta dito sa atin at magkaroon po tayo ng security assessment. Titingnan kung dapat ba na bigyan siya ng security escort or pwedeng magpag-ingatin or pwede rin halimbawa siya ng avail for instance ng witness protection kung siya ay testigo sa isang kaso. Siguro mensahe na lang po, Sir Joe, doon sa mga politiko na wag sila namang maging balat sibuyas din dahil pare-pareho lang din naman po tayong ginagawa ang ating trabaho. Tsaka, na-elect ka Talaga namang under public scrutiny ka sa lahat ng oras. Diba? Yes po, talagang nung ako po ay na-appoint ni President Marcos dito sa posisyong ito, sinabi ng ating Pangulo na sige, pangalagaan mo yung mga media natin, lalong-lalo na sa mga probinsya kasi yun nga, onion skin yung maraming mga politiko sa mga probinsya. Ngayon, napatunayan natin hindi naman pala sa probinsya lang yung mga balat sibuyas na mga politiko natin, pati rin po sa national level. So, para po sa ating mga politicians, sa ating mga leaders, kaya po kayo nandyan para po pamunuan ng maayos ng ating bansa. Sana po maintindihan nyo rin yung yung role ng media na sila po ay nandyan upang maghatid po ng ulat, yung katotohanan para sa ating taong bayan, para makapagdesisyon ng tama yung taong bayan kung mahalal ba kayo sa susunod na eleksyon or sa mga policies na ipapasa, halimbawa ng Kongreso, kung ito ba ay katanggap-tanggap halimbawa ng taong bayan para meron naman silang dahilan na magpahayag ng kanilang mga saluubin sa pamamagitan ng media. Alright. Maraming po. Salamat. Ayan po si Yusek Jose Torres Jr., ang Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security o PT FOMS. Maraming salamat po, Thank you very sir. much po. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ayan, and wala, weekend. Hindi pa ba weekend? Hindi pa Kala ba ko happy. weekend? Sana happy ang weekend. Isa na lang, isang tumbling na lang. Kakayanin natin to. Bukas naman wala di ba? Medyo Sana. tahimik. Di tayo sure dyan. O pag ganyan, di ba? Parang wag mong sasabihin di ba? Okay ngayon. Okay Napanood bukas. na lang tayo. Napanood. Okay, paano po susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Okay, tara na, pahinga na ha. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?